Huni ng ibon at daloy ng alon, nagpapaalala sa atin. Ihip ng hangin sa ating damdamin ay may nais ipabati. Ang kalawakan sa katahimikan ay may ibig ipabati. Lupa at langit sabay sa pag-awit ng wahati. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos. So, purihin, purihin, purihin ang Diyos sa ating puso at isip, sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos. Sikat ng araw, tila pumupukaw sa atin upang manalangin, upang sa diwa at katotohanan ang Diyos ay ating sambahin. Upang ang ating sarili limutin at si Jesus dakilain, lalo na't kung tayo ay magtitipon, siya'y purihin. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos. So, purihin, purihin, purihin ang Diyos sa ating puso at isip, sa salmo at
Ayan, good evening po sa ating lahat at welcome po muli sa ating care growth na may pamagat na solusyon sa nakamamatay na emosyon. So, good evening po sa ating mga Facebook Live viewers dyan po sa ating Imo Central SDA Church Facebook page and sa ating live group Facebook viewers din po. Ayan. So, before anything else, dito po muna tayo sa connect through question. Ayan na pala, naka-flash na. Sorry. So, ayan. What is your most embarrassing moment daw po? So, pag tinawag ko po yung name nyo, ano lang po, unmute lang po tayo saglit. Tapos, sagutin lang po natin. Kahit, ano po, wala na po masyadong kwento. So, parang, kunwari, sa akin, last year, nahulog ako sa kanal. So, nakakaya kasi hindi na ako bata nung nahulog ako sa kanal. So, mga ganun lang po, no? So, siguro, unahin natin si... ito, mahiyain kasi to, si Ate Rosana Altamirano. Mahihain talaga ha. Ang most embarrassing moment ko yung galit na galit ako, nakikipagtalo ako, tapos mali naman pala yung sinasabi ko. So, nung na-realize ko, ayun, nakakahiya talaga. Yan. Okay po, ayan. Thank you, Tita Sue, sa iyong share. And yes, nakakahiya talaga yun. So, next natin ay si Miss Evelyn Wangko. Correct me if I'm wrong po sa pronunciation. Hello po, Miss Evelyn. Naka-mute po kayo. Yan po. Ayan po. Naririnig niyo na po. Magandang gabi po. Yes po. Ano pong embarrassing moment natin? Pinaka-nakahiyang nangyari po. Ano po yung kasalukuyan, yung pagkabata? Ano po yung specific po na ano po? Nakakahiyang... Kung ano na lang po yung unang pumasok sa isip nyo. Pwede po nung bata kayo, pwede pong last year lang, ganun. Siguro yung ako wala akong maisip. Meron po yan. Nakakahiya sa buhay ko. Siguro yung wala akong maisip, ma'am. Sige, okay lang po. Sige po. Thank you po. Welcome po dito sa ating Care Growth Zoom meeting. So sige po. Sa iba na lang po tayo. Thank you, Ma'am Evelyn. Next natin, ito si April Alcalen. Hi, April. Hello, good evening po. Sa akin, yung siguro most embarrassing moment ko is nung high school ako, bumili kami ng halo-halo ng friends ko. Tapos, syempre yung halo-halong malamig. So kapag yung malamig na pagkain, umuusok-usok yun, di ba? Ang ginawa ko, nakatatlong subo ako. Tapos sa bawat subo ko, hinihipan ko yung kutsara. Kasi nakikita ko yung usok. So nakita yun ng mga kaibigan ko. E di, ayun. Naasar ako dahil doon. Yun lang. Ayan. Thank you, April. So, hindi lang pala yung mainit na pagkain ng hinihipan, pati pala yung malamig. Thank you, April. So, next natin, ito si Miss Catherine Ann Bagtas. Hello po. Good evening. Good evening po. Sa akin po ay siguro yung nahulog ako sa hagdan nung college na ako noon, parang second year college. Doon po yun sa may lobby. Pagbaba mo ng hagdan lobby, andun yung tambayan ng mga estudyante. Yun po. Thank you po, Miss Catherine. So, nakakahiya kasi kitang-kita. Ayan. So, ito po, siguro last na natin ito si, isa pang mahiyain po ito, si Miss Maribe Lauron. Maribe? Same kami na, hello. Nahulog ako sa stage ng elementary ako. As in, nauna yung ulo, pababa. May scar pa ako hanggang ngayon. Kaya pag nakikita ko yung scar ko, naalala ko yun. Nagtatala ko ng mga classmates ko. Ayan. Thank you po, Miss Maribe.
So hindi lang 'yun basta nakakahiya, nakakatakot din 'yun kasi nauna yung ulo. So thank you po sa mga nag-participate po sa ating Connect Through question. Pasensya na po, hindi po natin lahat matatawag. Pero matatawag po kayo sa mga susunod pa pong mga araw. And now, dadako na po tayo sa ating Connect Through fast food video by Yummy Talk. Coach?
Ayan. Thank you sa Fast Food by Yummy Talk. So, Chef Bern Pingol, baka naman. Ayan. Like and follow po natin nila sa Facebook Yummy Talk. And so, sabi po doon, eat good, do good. And para po sa ating Quaint Talk for tonight, kung kagabi po pinag-usapan natin ang pride. So, ang sabi po doon, di ba? At dito, kapag dumadating ang pagmamataas, ay dumarating din ang kahiyan. Kaya ngayon po, ang ating topic ay shame or kahiyan. Coach Ed, our Pastor Ed, share mo na yan. Okay, yan. So, good evening sa ating lahat. Good evening po. Good evening. Ayan. So, tayo po ay nasa second night ng ating series na solusyon sa nakamamatay na emosyon. So, thank you po sa mga dumalo ngayon pong gabing ito. I know each of you ay busy, lalong higit ngayon po ay Monday, no? Monday. At sa mostly pagka Monday ay maraming mga ginagawa. So, sa gabing ito, I know each of you, some of you ay pagod na. Some of you ay maybe ilan sa inyo hindi pa kumakain. Kaya ang ilan dito sa Zoom ay hindi naka-open ang video. Maybe sila ay kumakain habang nakikinig at nanonood. And then thank you din sa ating mga live viewers sa ating Facebook page. So salamat sa inyong panonood, pakikinig sa ngayon. You can share also this video para maraming makinabang. Ano ba itong topiko series na ito about solusyon sa nakamamatay na emosyon? So ngayon ay ito'y ating tatalakayin. Tayo na sa pangalawang gabi. Ang ating topic ngayong gabing ito, it's all about ito'y patungkol sa kahihiyan. So pag-uusapan natin sa ngayon ay isang napakaselang topiko dahil ito ay patungkol sa kahihiyan. Nakakahiyamang pag-usapan pero ito talaga ay isang emosyon na nakamamatay kung hindi natin po ito ma-handle ng maayos. At the same time ay hindi natin makita kung paano natin ito solusyonan. So ngayong gabi, kagabi ay ating tinalakay yung pride, pagmamataas, kapalaluan ng buhay. Ngayon naman ay ating pag-uusapan yung kahihiyan. Ano itong kahihiyan? Bakit ba sinasabing isa ito sa emosyong nakamamatay na kailangang solusyonan? So bago natin ito talakayin, tayo muna ay panandaliang yumuko para sa ating panalangin. Let's pray first. Tayo manalangin. Our Father in Heaven, Lord, salamat po sa napakagandang gabi na yung pinagkaloob sa amin. Salamat sa buong maghapon na pagsama at pagprotekta sa amin. At salamat sa opportunity na kami magkasama-sama muli ngayong gabing ito. Kaya po ang aming pong tanging hiling, dakilang Diyos, kami ay inyo pong samahan ng Santong Espiritu. Turuan, Panginoon, kami ng mga makalangit na aral upang kami po ay higit na mapalapit sa aming Panginoong Yesus. Thank you, Lord, sa assurance na kami iyong bibigyan ng good connection, internet connection, upang ang platform na aming gagamitin sa ngayon ay magkaroon ng maganda kaming connection sa isa't isa sa pamagitan ng through this platform, the same time through Facebook Live. Salamat po, dakilang Diyos, sa paggabay at sa pagdinig sa aming mga dalangin. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Ayan, so this evening we will talk about shame o kahihiyan. I think that's the ito yung proper translation sa Tagalog, sa ating wikang Tagalog. Ano itong shame or yung kahihiyan? Paano natin solusyonan itong kahihiyan using the Bible, at the same time yung ating mga about yung mga practical way how to solve itong shame or kahihiyan. Alam niyo po itong topic na to, sinabi ko nga, ito ay masyadong maselan dahil I know each of you ay merong mga karanasan from the past na kung saan ay masabi talaga nating kahiya-hiya. Kapag kahihiya ng usapan, mostly ito'y ating tinatago. Ayaw nating tayong makita o malaman ng marami yung mga bagay na yung nakakahiya sa atin o yung mga ating mga nangyari sa ating mga kahihiyan from the past. Kaya nga, maraming tao ang nasasadlak sa dusa at pinahihirapan hanggang sa ngayon ang sarili dahil sa nakaraang kahiyang nagawa. Marami akong mga nakausap at even sa mga nabasa mga aklat na kung saan ay merong mga rason kung bakit kanilang tinatago yung mga nangyari sa nakaraan.
Kasi nga, sabi nga nila, ito'y nakakahiya. Huwag na natin pag-usapan dahil ito isang nakakahiyang pangyayari sa aking buhay. Ang ilan naman ay dahil sa mga nangyari sa kanila sa nakaraan, mga kahihiyang nangyari sa kanila sa nakaraan, ay sila ngayon ay kanila pa rin itong daladala, pasan-pasan. Yung ilan nga narinig ko, sabi nila, tinanong ko siya, friend, bakit mo ginagawa ang bagay na ito? Ang sabi niya lang ay, alam mo, aking ginagawa ang mabuting bagay na ito upang masuklian ko yung aking nagawang kahihiyan sa nakaraan. Upang aking mabayaran yung aking mga nagawang kahihiyan sa nakaraan. Tila baga yung paggawa niyang iyon o yung kanyang binibigay na salapi, binibigay niyang mga sakripisyo, ay ito yung sa kanyang pakiramdam, ito yung makakabayad doon sa mga nangyari sa kanya sa nakaraang mga kahihiyan. Kaya patuloy siyang binabangungot ng mga nangyaring iyon sa kanya sa nakaraan. At sabi nga doon, siya pa rin ay patuloy na nasasadlak sa dusa at siya'y pinahihirapan noon. Ang ilan lang yung aking mga nakusap doon sa parting Pampanga na kung saan ay ang ilan sa kanila at that time ay kanilang hinahataw yung kanilang mga likod ng mga matutulis na bagay. At talaga nagkakaroon ng gahat at sugat doon sa kanilang likod. Ang kanila lang binabanggit, baka sa ganitong kaparaanan ay aking mabayaran ang aking mga nagawang kahihiyan sa nakaraan. Nakita po natin, so sa practical na pamaraan o sa nakikita natin sa tunay na buhay, ay tunay na each of us ay merong mga reason why we're doing this or why we're doing that. Ang isa sa mga yun ay yung upang mabayaran yung kahihiyan natin sa nakaraan. Maybe isa sa inyo ay ganun din ang dahilan. Maybe some of you ay gumagawa ng mabuti. Upang in the back of his mind or in the back of your mind ay ito yung pamamaraan mo para mabayaran mo yung nagawa mong kahihiyan sa nakaraan. Dahil kung hindi mo to gagawin, ay tila ba ikaw ay babangungutin ng iyong mga nakaraang mga nagawang mga kahihiyan at kasalanang nagawa sa nakaraan. So ngayon, kapatid ko, kaibigan ko, ay ito yung topikong ito ay napapanahon sa bawat sa atin. Ito yung akma sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi sa Aklat ng Awit, ang ganda sinabi sa Aklat ng Awit, at lagi kong alaala mapait na karanasan, aking puso ay nanlumo sa malaking kahihiyan. So itong mga mapait na karanasan sa nakaraan na ating naaalala, ito'y nagbibigay ng panlulumo sa ating mga puso. Dahil ito'y alam natin na ito ay ito yung mga bagay na kung saan ay kahiya-hiya. Ito yung mga bagay na kung saan ay ayaw nating ma-expose. Kaya ang tawag nga doon ay mga mapait na karanasan. Kaya sa una, isang solusyon sa shame or kahihiyan ay ganito. Mag-ingat sa iniisip mo sa sarili mo. Isa sa mga instruction, isa sa mga solusyon sa bawat kahihiyan na ating naranasan sa nakaraan ay ganito. Mag-ingat sa iniisip mo sa sarili mo. Bakit kaya? Bakit kaya kailangan tayo mag-ingat sa ating iniisip patungkol sa ating sarili? Ito sabi sa atin ng banal na kasulatan, Kawikaan 23 verse 7. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. So yung palang ating mga behavior o yung ating ginagawa, ito ay ang pinaka pinagmulan nito ito'y nagmula mismo sa ating iniisip. Tama, di ba po, no? Lahat naman ng mga bagay ay sa ating sarili ay mostly ito'y nagsisimula kung ano yung laman ng ating isip, kung ano yung ating iniisip. Katulad nga yung aking nakausap na yon, na kanyang inahataw ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang paniniwala na sa kanyang paggawang iyon ay mababayaran niya ang kanyang nagawang kahihiyan sa nakaraan. Sa nagsimula, doon sa kanyang pag-iisip. Dahil sa kanyang iniisip na sa ganung paraan mababayaran niya ang mga nagawa niya sa nakaraan, kaya niya hinahataw, pinahirapan ang kanyang sarili. Kaya sabi, magandang payo sa atin ng banal na kasulatan. Ang una ay sabi sa atin, mag-ingat. Mag-ingat
sa iniisip mo patungkol sa sarili mo o patungkol sa ating sarili. Dahil kung ano ang ating iniisip, ay gayon tayo. Pangalawang solusyon na gusto kong irekomenda sa bawat isa sa inyo. Pangalawa, mahalin mo ng tama ang sarili mo. Ano yan, kaibigan? Mahalin mo ng tama? Ang suggestion dito ay mahalin ng tama ang ating sarili. Paano natin mahalin ng tama ang ating sarili? Tingnan niyo yung pag-asabi sa atin ng aklat ng Mateo. Matthew chapter 22 verse 39. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tingnan niyo po yung pagkakasulat dito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So dito nakukuha yung konsepto, yung kaisipan na kung saan hindi ka yung you cannot give what you don't have. Yung maibibigay mo yung kaya mong ibigay sa iba, ay dapat yung mga ibibigay mo sa iba, ito yung meron ka. Kung meron kasi ako nakikita talaga na kung saan ay sinasabi nilang mahal na mahal nila ang kanilang yung kapwa, yung kanilang kapwa, yung kanilang mga yung iba. Pero hindi naman nakikita na kanilang minamahal ang kanyang sarili. So una dito makita natin mayroong relasyon yung pag-ibig natin sa ating kapwa sa pag-ibig natin sa ating sarili. So paano natin ibigin ang ating sarili? Sa kasunod na talata ay ganito. Yung mga sinundan nitong talata ay ganito ang sinasabi. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Paano natin ibigin ang ating sarili? Ang isa sa pinakaunang paraan upang matutunan nating ibigin ang ating sarili ay yung ating ibigin ang ating Diyos. Ito yung tinatawag na vertical relation. Yung ating vertical relationship, ito yung pinakasandigan ng ating horizontal relationship. Yung ating relasyon sa Diyos, ito yung pinaka-pundasyon, na magandang pundasyon ng ating relasyon sa ating kapwa. Paano ibigin ang sarili? Ibigin natin ang ating Panginoon ng buong ating puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Nakuha po natin, no? So, pangatlong gusto kong i-suggest sa bawat isa sa inyo ay ibase natin ang ating halaga kay Kristo. Ibase ang ating halaga kay Kristo. Kanino nakabase ang ating halaga? Ito ba ay nakabase sa ating posisyon? Ito ba ay nakabase sa ating tinatangkilik? Honestly, yung success na ating natamo, hindi ito yung magde-define ng ating identity. Yung failure na ating natamo ay hindi rin ito yung mag-identify sa ating sarili. Sometimes, kapag sila ay nakaranas ng failure, ang tingin nila sa kanilang sarili ay sila ay failure. Sometimes nga, narinig ako before sa akin, yung ako po ay nag-struggle sa aking pag-aaral. Merong mga nagsabi sa akin, ay siguro ikaw ay napakamalas mo naman. So yung aking failure sa aking studies before, ay ang tugon na sa akin ay ako inilabelan na. Ako nagkaroon ng label ako saan sinasabing, napakamalas mo naman. So ating ibase, mga kaibigan, mga kapatid, ang ating halaga sa ating Panginoong Hesukristo. Tulad na lamang ng isang babaeng ito. Ang babaeng ito ay nakaranas na matinding, talaga siya ay nagsasuffer sa matinding kahihiyan. Bakit kaya? Ito'y makikita natin sa aklat ng John chapter 4. Sa John chapter 4 ay ganito yung pangyayari. Si Jesus Christ ay napagod sa kanyang paglalakbay. Siya'y naupo sa isang tabi ng balon. At sabi sa verse 6 ng John chapter 4, ito'y malapit ng magtanghaling tapat. Take note, no? Si Jesus Christ ay umupo, napagod.
dahil sa kanyang paglalakbay sa tabi ng balon. At ang oras at that time ay malapit na yung katanghaliang tapat. At sabi sa verse 7, ganito yung pangyayari, sabi sa narrative, dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sino po yung dumating? Isang babaeng Samaritana. Ano ang kanyang gagawin? Iigib ng tubig. Take note at that time, sa Palestine at that time, sa Middle East at that time, o hanggang sa ngayon, yung katanghaliang tapat ay talagang mainit. Kung sa atin dito sa Pilipinas, ay mainit yung katanghaliang tapat, kaya nga ang ating taguring ay katanghaliang tapat. Talagang tapat na tapat ang init. Ang babaeng ito naman ay ganun, yun yung kanyang oras ng pag-igib ng tubig. Bakit kaya ganun na lamang ang oras ng pag-igib ng babaeng ito? Pwede naman siya mag-igib ng umaga. At kung tutusin talaga, ganoon yung oras ng pag-igib ng kanilang kapanahunan. Yung umaga at yung pahapon. Yung malapit ng dumilim. Dahil ito ay alin? Dito yung panahon na kung saan, ito yung oras na malamig ang panahon. Pero kakaiba ang babaeng ito, mga kaibigan. Ang sabi dito sa ating narrative ay siya ay umigib ng tubig ng katanghaliang tapat. At doon ay nagkaroon sila ng conversation ng ating Panginoong Yesus. Nagkaroon sila ng pag-uusap ng ating Panginoong Yesus. Ang ating Panginoong Yesus ay nag-request siya ay bigyan ng tubig. At ganoon na lamang nagulat ang babaeng ito. Dahil sa kanilang kapanahunan, yung mga Samaritano o yung mga Samaritana ay yung mga Hudyo ay hindi nakikihalubilo o kahit makipag-usap man doon sa mga Samaritano. Dahil ang tingin nila sa mga taong iyon ay marurumi. Pero narito ang ating Panginoong Yesus. Siya yung nagpasimula ng conversation. Ang sabi niya sa babaeng ito, pwede bang bigyan mo ako ng tubig? At nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. At sa uli sinabi ni Jesus Christ sa kanya, umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Binanggit ni Jesus Christ sa babaeng ito yung kanyang asawa. Ang utos ng ating Panginoong Yesus ay, maaari ba tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito? Pero ganito ang tugon ng babae. Makikita natin ang reason bakit siya nag-iigib ng katanghaliang tapat. Ang sabi sa verse 17, ang babae ay sumagot sa kanya, wala akong asawa. Ano sabi ni Jesus Christ? Tawagin mo ang iyong asawa. Pero ang sagot ng babae ay ganito, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sabi mo, wala akong asawa. At ang sagot ng ating Panginoong Hesus, siya ay kanyang kanyang sinang-ayunan yung sinabi ng babae. Sabi niya sa babae ng kanyang kausap, tama ka, wala kang asawa. Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. So dito nakita natin yung picture, yung reason kung bakit yung babae ay umiigib ng katanghaliang tapat. Dahil ang babaeng ito doon sa kanilang barangay o lipunan at the time, community at the time, ay talagang alam niya sa kanyang sarili na yung kanyang mga ginawa ay mga bagay na kahiya-hiya. O sa ating nga ay tabu. Kahihiyan yung kanyang kanyang mga karanasan at kanyang ginagawa. Pero dito nakita natin ating Panginoong Hesus. Siya'y lumapit doon sa babaeng depressed, emotionally depressed. Dahil sa kahihiyan na kanyang dinaranas. Ang bigat ng pasan-pasan ng babaeng ito. Kung siya man ay nag-iigib, dala-dala niya ang mga sisidlan ng tubig na kanyang nilagyan na kanyang inigiban. Mas mabigat palagian yung kanyang dala. Ito yung kahihiyan na bawat tingin na lamang ng kanyang mga kapitbahay ay alam niya na. Tila ba ay siya'y nababasa niya ang laman ng isip ng mga taong iyon. Dahil alam sa kanilang lipunan at that time ang kanyang karanasan.
So dito nakita po natin, mga kaibigan, paano solusyonan ang kahihiyan. Tingnan natin. Sabi dito sa Isaiah 59 verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo. Ano ang sabi? Pinapaghiwalay. Ano ang nagpahiwalay sa atin? Ang ating kasamaan. Saan tayo inihiwalay? Sa ating Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ang kahiyan ng kasalanan, ito yung nagpakubli sa mukha ng ating Panginoon. Ito yung malaking barrier o hadlang. Ito yung malaking gap sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay banal. Tayo ay makasalanan. At ang kasalanan ito ang siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa atin. At ang sunod pa sinabi sa Romans chapter 3 verse 10, gaya ng susulat, walang matuwid, wala kahit isa. So, kung tanungin ko po about isa inyo, according to this verse, sa mundong ito po ay walang matuwid. Sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid. Wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Ito po mga kaibigan, mga kapatid, ang ating tunay na kalagayan. Walang humahanap sa Diyos, walang nakakatalastas sa Kanya, walang matuwid. Silang lahat, imagine that, no? Paulit-ulit na binabanggit ito, lalo git sa Romans chapter 3. Silang lahat ay nagsilihis. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Anong sabi sa atin ng verse 11? Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Lahat ay nagsilihis. Ano kaya? Bakit kaya? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So dito makita natin mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan ay nakita natin ang nakakagulat na kilabot na kalagayan natin bilang tao. Tayong mga tao, lahat ay nangagkasala, lahat ay nagsilihis, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Walang nakakatalastas sa Kanya, sa ating Diyos, walang humahanap sa Kanya, walang matuwid. Yan ang sinasabi natin sa atin ng banal na kasulatan. So kung ito'y titingnan natin, ating malaman mga kaibigan, mga kapatid, tunay na tayo'y makakaranas na matinding kahihiyan. Tama po ba? Ang kalagayan natin mga kaibigan, mga kapatid, ay isang kalagayang nakakahiyang kalagayan. Kaya nga sabi sa Isaiah 64 verse 6, sapagkat kaming lahat, na doon naman yung lahat, ay naging parang marumi. At ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. Alam niyo po yun, no? Lahat ng ating katuwiran, yan ay parang basahang marumi. Ang kahalintulad niyan ay basahang marumi. Take note at the time, sa kanilang kapanahunan, the history tells us na pag tinukoy sa kanila yung basahan, ito hindi lamang yung ordinaryong basahan na meron tayo. According sa pag-aaral ng mga Bible scholar, yung word na basahan sa kanilang kapanahunan, ito yung ginagamit sa pantapal doon sa may mga sakit na ketong. Di ba nakakarimarim? The same time, ito rin yung ginagamit na kung saan kapag ang babae ay meron siyang buwanang dalaw. So ganun doon inilintulad yung ating katuwiran. Tayong lahat ay naging parang marumi, parang basahang marumi. Ganyan ang ating kalagayan. Nakahihiyang kalagayan. Yan ang kalagayan ng tao. Kaya wala tayong dapat may pagmalaki. Kaya nga, ang ganda ng pinag-usapan natin kagabi.
Yung pagmamataas, anong pwede nating pagmalaki? Wala tayong pwedeng pagmalaki, mga kaibigan, mga kapatid. Wala. Kung tutuusin, talagang ang bawat laman ng ating iniisip ay puro mga bagay na kung saan ay makasanlibutan, kasalanan. Wala tayong katuwiran. Tayo ay marumi. Lahat tayo doon. Ayan ang sabi ng banal na kasulatan. At ang aking malaman ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay talagang nagkaroon ako ng masabi kong tila ba ako'y nagkaroon ng kalagayan ng sabi nating nakakahiyang kalagayan. Kung hindi natin ito maunawaan, yung ating nakahihiyang kalagayan dahil sa ating kasalanan, ay ang mag-iiral sa atin yung pagmamataas. Iiral sa atin yung ating pagmamalaki. Iiral sa atin yung ating pagiging makasarili. At alam natin, pinag-aralan natin kagabi, yung mga bagay na iyon ay ito'y hindi sa Diyos. Ito'y mula sa kaaway na si Lucifer. Kaya nga sabi dito sa Romans 3 verse 20, ito ang sabi, sapagkat walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid. Ano sabi doon? Walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kahit pa sabihin natin tayo ay obedient, ang sabi sa atin ng Romans chapter 3, walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kahit sabihin na natin tayo ay masunurin, hindi ito yung garantiya at magsasabi na tayo ay matuwid. No? Kahit ikaw man ay napaka-masunurin sa anumang uri ng kautusan, hindi ito ang garantiya, kaibigan ko, na ikaw ay masabing matuwid. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Ano ang purpose ng kautusan? Ito'y nagtuturo sa atin, nagpapakita sa atin na tayo ay makasalanan. Hindi ito yung garantiya na sabi natin tayo'y matuwid na kapag tayo sumusunod na. Ito ang nagtuturo sa atin na tayo pa ay makasalanan. So ang kautusan ang siyang nagtuturo sa atin na tayo'y makasalanan. Kaya nga sabi sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya nung makita ng Diyos ang ating kalagayan, makita ng Diyos yung ating kalagayan, kung ano ang ating nakahihiyang kalagayan, ganun na lamang tayo talaga kaibig-ibig ng Diyos. Siya'y naroon upang tayo ay i-redeem, tubusin doon sa ating nakahihiyang kalagayan. Kaya nga sabi sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Ibinigay niya yung biyaya. Pag sinabing biyaya, ay hindi tayo karapat dapat tumanggap nito. Pero ito'y ibinigay sa atin. Hindi talaga tayo karapat dapat tumanggap ng kaligtasan dahil sa ating kalagayan, pero sa biyaya ng Panginoon, ito'y binigay sa ating kaloob. Kaya hindi ito sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So makita po natin, ang ganda sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Sabi pa doon, ngunit kung ito'y sa pamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Kung ito'y dadagdagan pa natin yung biyayang iyon, ay hindi na ito biyaya. Para ba sinasabi natin, ay Panginoon, kulang yan. Dadagdagan ko yan ng aking pagsunod. Dadagdagan ko yan ng aking pagbibigay. Dahil kulang iyang biyaya na iyong ipinagkaloob sa atin. So kung tingin natin doon ay kulang, at kailangan pang dagdagan ng ating gawa, hindi na yung biyaya, kaibigan ko. Hindi na yung biyaya. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, sabi doon sa Gawa chapter 16, mga Ginoo, ang tanong sa kanya, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ano ang sagot sa kanya? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka,
ikaw at iyong sambahayan. Ano ang pagkakasabi sa atin? Sumampalataya ka. So ang kaligtasan, mga kaibigan ko, upang tayo ay mahango doon sa kalagayan nating nakahihiya nating kalagayan, ang solusyon ay ganito. Tayo'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sumampalataya tayo at tayo'y magkakaroon ng kaligtasan. Napaka sarap pakinggan na ganito ang ating dakilang Diyos. Ibinigay niya ang lahat bilang isang biyaya sa bawat isa sa atin. Ang tanging kailangan nating gawin ay tayo'y sumampalataya at tanggapin ito sa ating buhay. Sumampalataya ka at maliligtas ka. So hindi nagkasala si Kristo. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi siya nagkasala. Ngunit dahil sa atin, siya itinuring ng makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Mga kaibigan, yung kinakahihiyan nating kalagayan na dapat nating pagbayaran, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Siya'y walang kasalanan, pero siya itinuring na makasalanan upang tayo maging matuwid sa harap ng Diyos. Kaya ito'y tinatawag na biyaya at kaloob ng ating Panginoon. Na ang dapat nating gawin ay sumampalataya sa Kanya, tanggapin siya sa ating buhay upang matanggal yung kahihiyang ating kalagayan. Kaya nga sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Imagine nyo that? Ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay na para sa namatay sa bawat isa sa atin kahit doong tayo'y makasalanan pa. So, ito mga kaibigan ko, mga kapatid, ay nagsasabi lang na yung ating kalagayang kahihiyan, na kahihiyang kalagayan, ang tanging makakabayad nito at makakasolusyon nito ay ang ating Panginoong Hesus. Siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran. Na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsipagaling kayo. So mga kaibigan, mga kapatid, alam ko each of you, kahit ako, ay naranasan ko na ako ay binabangungot ng aking mga nagawang mali sa nakaraan. Mahirap. At ang aking tingin sa aking sarili, ako ba'y meron pang karapatan? Ako ba'y karapat-dapat pang tanggapin? Kung titignan mo yung mga nakaraan kong nagawa, ito ay nakaririmarim. Marumi. Meron pa bang kagalingan? Meron pa bang kagalingan? Meron pa bang sagot sa aking kalagayan? Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating Panginoon Jesus ay nagsasabi sa bawat sa atin na mayroong solusyon sa kahihiyan nating taglay. Ito ay sa pamagitan niya. Tayo ay pinalalapit muli ng ating Panginoong Jesus sa Kanya upang tayo magkaroon ng kaligtasan sa Kanyang piling. So hindi mo na kailangan, kaibigan kong, dalhin pa yung kahihiyan mo na pinako kasama ni Kristo sa krus. Ang kabayaran na ginawa ni Kristo doon sa krus ay sapat na. It is enough. Ang kailangan nating gawin ay manampalataya at tanggapin siya sa ating buhay. Turuan din naman natin, mga kaibigan ko, na patawarin natin, matutunan natin patawarin ang ating sarili. Na tayo pinatawad ng ating Panginoon. Sometimes tayo ay
binabangungot pa ng ating mga nakaraang nagawa. At na-realize ko kung bakit ganun ay dahil hindi ko pa natutunang patawarin ang aking sarili. And then when I learned na pampatawad ang aking sarili, ako'y nakalaya doon sa mga kahihiyang iyon. Dahil alam ko, panatag ako na ako'y pinatawad ng aking Panginoong Hesus. At patuloy akong lalago ng relasyon sa Kanya. So hindi mo na kailangan, kaibigan ko, na dalhin yung kahihiyan mo na pinako na kasama ni Kristo doon sa krus. So yan po mga kaibigan ang solusyon sa kahihiyan. Sa kahihiyan nating taglay. Maaring tayong lumapit sa ating Panginoong Hesus, isuko natin ito lahat sa Kanya, at tayo'y magkakaroon ng kagalingan sa ating mga pagal na kaluluwa. So ito po ay tayo po'y dadako na sa ating respond part. At tayo po'y pamunahan ni Sister Karen para sa bagay nito. Ayan. Amen, Pastor. Thank you sa iyong binahagi ngayong gabi. So kung kagabi po ang sabi doon sa talk ni Pastor Ed ay ang pride ay karakter ni Lucifer at hindi ito character or hindi ito Christ-like character. Ngayon naman po makikita natin na ang pride ay dito ay parang hindi, kung ikaw ay nasa Panginoon ay wala talagang lugar ang pride kasi tayo nga dito gaya ng binabanggit ni Pastor Ed ay nakakahiyang sa paningin ng Panginoon, ngunit tayo po ay kanyang binihisan, di ba po? Binihisan ang kanyang robe nung siya po ay namatay para sa atin. So amen for that, Pastor Ed. And now, here are the questions para po sa ating breakout session. Para po sa aming mga Facebook Live viewers, pwede po natin itong sagutin sa pamamagitan po ng pagko-comment po dyan sa Facebook Live video. And here are the questions. Ang unang tanong po ay, ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag tinatanong ka ng tanong na ligtas ka na ba? Ayan. Or pumili daw po tayo ng sagot habang ibinabahagi ang ating karanasan. At ang pangalawa po ay, ano ang natutunan mo ngayong gabi na pwedeng bumago ng iyong buhay? At bago po tayo pumasok sa ating breakout rooms, ito naman po ang dapat nating tandaan or ating breakout rules. Tatlo lang po ito, letter A, B, and C. Letter A, aware. So, kailangan po natin maging aware sa time. Wag, wag po masyadong mahaba para po lahat po tayo makapag-share. Letter B, beware. So, maging ano po tayo sa second hand storytelling, or yung parang yung kung ano po yung mapag-uusapan nyo ay sa inyo na lang po. And sa letter C po, caution. So, maging maingat din po tayo sa pagka-crosstalk, or yung kapag may nag-share po ay hayaan po natin sila makatapos mag-share. So, ayan po. Pwede na po tayong pumasok sa ating breakout rooms.
po.